Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang pinakahihintay nating nagbabagang mga aksyon sa pinaka-latest chapter 1176 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter na to fam ay pinamagatang It's My Pride. At pagkatapos nga ng nakakamanghang pagpapakitang gilas ng parehong Giant Gear 5 form ni Luffy at tambahalang Black Dragon Nidhogg form ni Prince Loki sa nakalipas na chapter, ay nagpapatuloy pa rin ngayon ang nagaganap na labanan sa pagitan ng alyansa ng mga Giants ng Elbaf at ng Straw Hat Crew laban sa pinagsamang pwersa ni Im-sama at ng mga Holy Knights, kasama ang mga naglalakihang nightmare monsters ni Saint Killingham at dami reverse versions ng Giant Warrior Pirates. Tamang narinig nyo fam, ang buong akala nga natin ay naubos na ng napakamaminsalang Thorheim attack ng Nidhogg form ng Accursed Prince, ang mga nightmare monsters ng Holy Knight. Subalit makikita natin ngayon sa bagong chapter na may ilan pa rin palang mga ganitong klase ng halimaw ang patuloy pa rin naghahasik ng kaguluhan sa ibang bahagi ng Sun Realm. Ganon rin naman ang kaso pagdating sa Demon Giant Warrior Pirates dahil iniisip nga ng buong One Piece community na matagumpay ng nalipol ni Zoro ang lahat ng Domireverse members ng maalamat na crew kasama na pati ang kanilang dalawang kapitan na sina Dory at Brogy. Yun nga lang fam, ay dito nga sa bagong chapter 1176 ay makikita natin na marami pa palang Domireverse members ng crew ang nananatili pa ring nakatayo at lumalaban para sa kampo ni Im-sama. Kasabay naman ng revelasyong yan fam ay ang nakakagulat na pagdedetalye ni Oda tungkol sa sikreto sa likod ng Domireverse technique ni Im-sama at ang isa sa mga paraan upang mapawalang bisa ang epekto nito. Lahat nga ng yan fam ay masasaksihan natin sa latest chapter. Pero bago tayo pumunta dyan ay unahin na muna natin ang iba pang mga may init na kaganapan sa kaharian ng Warland, kung saan ipapakita naman sa atin ni Oda kung ano na bang nangyayari ngayon sa iba pang mga miyembro ng Straw Hat Crew, kagaya ni Nami, Usopp, Sanji, Robin, Franky at Jinbei. Dahil dyan fam ay lumalaki na ngayon ang posibilidad na malapit na nating makita ang mga matitinding power-up ng crew ni Luffy sa Elbaf Arc. Lalo na nga at si Oda na rin mismo ang nagsabi na pagkatapos nga ng Elbaf ay ang final island nang siyang magiging susunod na destinasyon ng paglalayag ng Straw Hats. Kaya naman ibig sabihin niya na malapit nang makarating sina Luffy sa pinakahintay nating lahat na maalamat na isla ng Laugh Tale. Yan ang dahilan fam kung bakit hindi lang ang monster trio ng crew ang kailangang makatanggap ng malupit na power-up, kundi pati na rin ang iba pang miyembro ng grupo. Dahil sigurado naman na kapag narating na nga ni na Luffy ang Laugh Tale, ay makukuha na rin nila ang inaasam-asam ng lahat na pinakamatinding kayamanan sa kasaysayan. Wala ngang iba kundi ang One Piece treasure. At alam naman natin na sa oras nga na makuha na ni na Luffy ang One Piece, ay doon naman mag-uumpisa ang final Great War na nasasaad sa propesiya. Kaya naman kinakailangan na talagang lumakas ng buong crew ni Luffy para masigurado na meron silang sapat na kakayahan upang tapatan ang malalakas na kalaban na kanilang makakaharap sa huling malaking digmaan. Sa simula naman nga fam ng chapter 1176, ayun na nating makikita ang grupo ni Nami, Usopp, Robin at Jinbei. Dito ay napatanong si Usopp kung ano raw bang dambuhalang dragon na yon, na sa sobrang laking araw ay nagmistula na lang bulate ang dragon form ni Kaido. Habang nakatulala naman nga si Usopp ay nagdesisyon ng iba pang Straw Hats na kumilos na kagad upang apulihan ang apoy na tumutupok sa buong Walrus School at Owl Library. Unang gumawa ng aksyon ng duwa ni Nami at kanyang alalay na special homie ni Big Mom na si Zeus. Habang naghahanda nga ang dalawa, ay sandali namang tiningnan ni Robin ang kalagayan ni Sol
na nauna na ngang napabagsak ni Saint Summers nung inumpisahan ng mga Holy Knights na dugutin ng mga batang giants. Dito naman fam, may makikita natin ang mga gusali sa loob ng Walrus School at Owl Library na kasalukuyang nababalot na ng napakalaking sunog at sa mga oras ngang to ay tila ba imposible nang mapula ang apoy. Sa kabila naman yan fam, may inilabas ni Nami si Zeus mula sa loob ng kanyang Climatak at inutusan ito na paulanan ng paaralan upang mapatay ang sunog. Labis namang kinatuwa ni Sanji ang mabilis na pagkilos na to ni Nami. At sa sumunod na eksena ay makikita na nating nagsimula ng bumagsak mula kay Zeus ang tumatagiktik na ulan na siya namang bumuhos sa ibabaw ng malaking apoy na tumutupok sa parehong paaralan at sinidaklatan ng Elbaf. Habang patuloy naman ang pagbuhos ng ulan sa Walrus School at Owl Library, ay bigla na lang dumating ang Holy Knight na si Saint Killingham at pinakilos ang isa sa kanyang mga higanteng nightmare monsters upang pigilan ang ginagawa ni Zeus. Wala ngang kung ano-ano ay mabilis na ngang kinain ng dambuhalang halimaw si Zeus, kaya kagad ring natigil ang pagbuhos ng ulan sa ibabaw ng malaking sunog. Nakilala naman ni Sol ang nightmare monster na to bilang isang lindworm, na isang ang uri ng malaahas na dragon na walang pakpak. Labis naman ngang kinainis ni Sanji ang pangingialam na to ni Saint Killingham dahil si Zeus na nga lang raw ang tanging paraan para maupula nila ang paglamon ng malaking apoy sa paaralan. Naisip naman ni Jinbei na marahil ay isa raw si Saint Killingham sa tatlong mga demonyo na nabanggit ni Elder Jarul na kasalukuyang sumasakop ngayon sa Elbaf. Sa kasamang palad naman fam ay wala nang nagawa sina Nami at Zeus para makalaban pa. Kaya madali lang silang natalo ng higanteng nightmare monster. Subalit sa kabilangan yan fam ay naniniwala pa rin ako na magkakaroon pa rin ng malupit na power-up sa Elbaf sina Nami at Zeus sa pamamagitan ng pagkain ni Zeus sa isa sa mga ulap na nightmare monsters. Kung matatandaan nyo kasi fam, may kasamang dambuhalang halimaw na ulap na yan sa mga nightmare monsters na binigyan ng buhay ni Saint Killingham. At alam naman natin na malaki ang nagiging boost sa kapangyarihan ni Zeus sa tuwing nakakakain siya ng mga black thunderclouds na ginagawa ni Nami gamit ang kanyang Climatak. Pero paano na lang kaya fam kung imbis nga na ordinaryong thunderclouds lang, ay isang nightmare monster na ulap ang siyang kinain ni Zeus? Lalo na't katulad nga ni Zeus ay isang espesyal na creature din ang ulap na nightmare monster na yon na nagkaroon ng sariling buhay sa pamamagitan ng awakened mythical Kirin ability ni Saint Killingham. Kagaya rin ni Zeus na nabigyan ng sariling buhay gamit ang awakened Soul Devil Fruit ability ni Big Mom. Bilang patunay naman nga fam na magiging permanente ang malaking power-up ni Zeus, sa oras na kainin niya ang Stormcloud Nightmare Monster, ay tingnan natin ang eksenang to na nangyari sa Dingman sa Onigashima sa Wano Arc. Dito fam ay inutusan ni Big Mom ang kanyang bagong special homie na si Hera na kainin si Zeus. Sinabi dito ng dating Emperor na kapag natapos na raw kainin ni Hera si Zeus, ay mas lalo pa raw titindi ang taglay nitong lakas. O diba fam? Kay Big Mom na mismo nang galing yan ah. Kaya naman talagang mataas ang tsansa na ganito rin ang paraan na gagamitin nila Nami at Zeus para magkaroon ng pambihirang power-up. Ang astig lang talagang isipin fam na sa Whole Cake Island arc ay napapasunod lang ni Nami si Zeus sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng paborito niyang Black Storm Clouds. At sa Wano naman ay tuluyan na ngang sumanib si Zeus sa Climatak nung muntika na siyang makain ni Hera. Ngayon naman sa Elbaf arc ay magkakaroon na si Zeus ng isang nightmare monster na transformation na isang higanteng thundercloud na halimaw. Malay natin fam, kapag nakarating ng Straw Hats sa final island na Laugh Tale, ay pumantay na ang kakayahan ni na Zeus at Nami sa Goro Goro no Mi na Logia Devil Fruit na Enel. Ano sa tingin niyo fam? Agree ba kayo dito? Especially nga at si Oda na rin mismong nagsabi na kung bibigyan niya nga raw ng Devil Fruit ability ang lahat ng miyembro ng Straw Hats, ay ang Devil Fruit ability ni Enel ang siyang ibibigay niya kay Nami. Kaya hindi talaga imposible na maging sobrang lakas ng tandem ni Nami at Zeus.
Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay lumipat na ngayon ang eksena kina Frankie at Lilith, kung saan makikita natin si Lilith na nilabas ang isang aparato na tinawag niyang ODC o Omni Drain Converter. Ito may isa sa mga imbensyon ni Dr. Vegapunk na gumagamit ng isang uri ng enerhiya kung saan mayaman ng Elbaf. Napatanong pa nga dito si Lilith kay Frankie kung hindi raw ba nito nararamdaman ang napakalakas na enerhiya na nakapaligid sa kanila ngayon. Isa pa ay hindi pa raw ba nasusubukan ni Frankie na gumamit ng ibang uri ng energy source bukod sa kanyang cola? Pagkatapos yan may nagsimula namang tumakbo ang Omni Drain Converter, kung saan makikita natin na para bang hinihigop ng aparatong to ang apoy mula sa paaralan. Sa puntong to'y makikita naman natin si Saint Killingham na tila ba labis na nabigla sa ginagawa ng misteryosong makinarya. At hindi nga nagtagal ay kagad na ngang nagtagumpay si Lilith sa pag-apula ng apoy. Mula naman nga sa pagkakasunog ay bigla na lang nagyelo ang buong paaralan at silid-aklatan ng Elbaf dahil sa pambihirang epekto ng Omni Drain Converter. Ibang klase rin talaga ang mga imbensyon ni Dr. Vegapunk no? Kasi biruin nyo yun, sobrang laki na nga ng apoy na tumutupok sa mga gusali sa loob ng Walrus School at Owl Library. Pero sa ilang sandali lang ay nagawa na agad itong maapula ng kanyang espesyal na aparato. Sa sumunod na panel naman may makikita natin ang gulat na reaksyon ni na Robin at Sol na kapwa hindi makapaniwala na nawala sa isang iglap ang napakalaking apoy na lumalamon sa buong Walrus School at Owl Library. Sinabi naman dito ni Lilith na kahit nga raw ang mga kalamidad kagaya ng isang sunog ay may tuturing lang din na isang uri ng enerhiya. Hindi pa nga dyan nagtatapos ang nakakamanghang imbensyon na yan ng mga Vegapunk spam dahil pagkatapos nga nahigupin ng heat energy mula sa malaking sunog ay tinransform din ni Lilith ang mainit na enerhiyang ito upang gawing isang improved version ng cola ni Frankie. Sinabi dito ni Lilith na sobrang tindi raw ng enerhiya na dadaloy sa katawan ni Frankie sa oras na gamitin niya ang bagong energy source na to na tinawag niyang Super Vega Cola. Pero alam niyo ang matindi pa nga dyan ay ang posibilidad na maging ultimate power-up yan ni Frankie sa dulo ng kwento. Alam naman natin na nagawa na ni Dr. Vegapunk na makopya at ma-replicate ang energy source na ginagamit ng Ancient Kingdom. Ang parehong energy source na lumilikha ng hindi nauubos na enerhiya at siyang nagpapatakbo sa advanced na sibilisasyon ng unang panahon. Walang iba kundi ang Mother Flame. Imagine niyo yun kung ang nuclear reactor na energy source na to na Mother Flame ay ang siya mismong maging energy source na magbibigay ng unlimited na enerhiya kay Frankie. Siguro'y magiging mala-ancient weapon na si Frankie sa dulo ng kwento. Lalo na at ang Mother Flame din ang siyang nagbibigay enerhiya sa misteryosong armas na ginamit ni Imsama para palubagin sa ilalim ng karagatan ng buong isla ng Lelouch Kingdom. Kaya okay lang talaga kung hindi na matutong gumamit ng haki si Frankie. Dahil siya naman ang magsisilbing walking battleship ng crew ni Luffy sa huling bahagi ng kwento. At hindi nga lang basta ordinaryong battleship kundi isang may tuturing na ancient weapon na kayang magdulot ng malawakang pagkawasak sa loob lamang ng maikling panahon. Especially pa nga at dati nang napasa kamay ni Frankie ang blueprint sa paggawa ng ancient weapon na Pluton. Kaya hindi talaga imposible na maging walking ancient weapon si Frankie sa oras na magsimula ng Final Great War laban sa malaking persa ng world government, Marines at Namesama. Grabe kung matutuloy palang sumali ng Straw Hat Crew si Prince Loki, ay magkakaroon na ng 2 crewmates si Luffy na katumbas ng lakas ng tigisang ancient weapon. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay makikita natin ngayon si Zeus na umiiyak at humihingi ng tulong kay Nami. Dahil hindi nga siya makalis mula sa loob ng bibig ng higanteng Lindworm Nightmare Monster. Pagkatapos yan may tinanong naman ni Robin si Sol kung masasamahan siya nito papunta sa Owl Library dahil nag-aalala si Robin kung tuluyan na nga bang nilamon ng apoy ang mga research ng Ohara na nakatago doon.
Pagkarinig naman niya ni Saint Killingham ay kagad niyang inutusan ng dambuhalang Lindworm na lamunin ng buong Owl Library. Dito nga may tumatawang sinabi ng Holy Knight na makakapagsimula lang raw ang buong mundo sa oras na mabura na ang mga lumang bagay katulad ng kasaysayan. Sa sumunod na panel ay sinabihan naman ni Jinbei si Nami na siya na raw ang bahalang magligtas kay Zeus. Pagkakita naman ni Saint Killingham kay Jinbei, bigla na lang siyang nandiri at sinabing muntikan raw siyang masuka dahil hindi niya alam na meron palang fishman ngayon sa Elbaf. Sinabi ni Saint Killingham na ang fishman raw ang pinaka-nakakadiring lahi sa mundo, kaya mabuti na lang at sinuot niya ang kanyang helmet sa Warland. Pagkasabi naman niya ni Saint Killingham ay makikita natin si Sanji na labis na nainis sa mapagmatas na ugali ng Holy Knight. Dito may sinabi ni Sanji na sobrang kapal raw siguro ng helmet ni Saint Killingham dahil hindi niya nakilala ang dating Warlord of the Sea na si Jinbei. At dahil nga raw ininsulto ni Saint Killingham ang kanyang crewmate ay iniisip ngayon ni Sanji kung paano ba niya pagbabayarin ng Holy Knight. Dito ay tinanong pa nga ni Sanji kung paano raw kaya kung butasin niyang helmet ni Saint Killingham. Sa dulo naman ng eksenang yan may makikita natin sina Sanji, Frankie at Jinbei na sabay-sabay na naghanda sa pagpapakawala ng kani-kanyang malalakas na mga atake. At sa isang ang napakabangis na double page ay makikita natin si Frankie na ginamit ang kanyang bagong suntok na tinawag niyang Strong Dexter. Isang atake na mas pinalakas pa ng Super Vega Cola. Si Jinbei naman ay ginamit ang kanyang signature move na Vagabond Drill. At ang pinagsamang malakas na mga atake na yan ni na Frankie at Jinbei ay mabilis na nagpataob sa dambuhalang Lindworm Nightmare Monster at nagpalaya kay Zeus. Kasabay naman yan may makikita natin ang pag-activate ni Sanji sa kanyang pinakamalakas na mode na Ifrit Jambe, kung saan ginamit niya ang kanyang nag-aapoy na sipa na Konkase na mabilis naman ngang bumasag sa helmet ni Saint Killingham at yumupi sa ulo ng mayabang na Holy Knight. Ayan mukhang si Saint Killingham palang makaka-match up ni Sanji sa Elbaf Arc. At sana talaga sa labang to natin makita ang pag-awaken ni Sanji sa kanyang Conqueror's Haki. Pagkatapos niyan may lumipat naman ng eksena sa Western Village, kung saan malalaman natin na hindi pa pala natatapos ang pakikipaglaban ng grupo ni Zoro, Hyruden at Stansen sa mga miyembro ng Giant Warrior Pirates na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Domireverse ni Im-sama. Kapansin-pansin dito na nagsisimula ng mahirapang makipaglaban sina Hyruden at Stansen dahil sa paulit-ulit na pag-regenerate ng mga Demon Giants, at kahit nga ilang beses pa nilang atakihin ng mga ito ay patuloy lang silang nagre-regenerate. Sinabi dito ng dalawa na ang mas nakakapagpahirap pangaraw sa kanilang ginagawa ay malalapit nilang mga kaibigan ang kanilang nilalabanan. Kaya naman nag-iisip sila ngayon ng paraan kung paano ba nila lalabanan ng mga to. Habang patuloy naman nga ang pakikipaglaban ng grupo ni Zoro at ng mga residente ng Western Village sa Demon Giant Warrior Pirates, ay makikita nating bigla na lang bumalik sa kanilang sariling katinuan sina Dory at Brogy habang sila'y nasa kanila pa ring demon forms. Dito may tinanong ng dalawang giant captains ang isa't isa kung kano raw kaya katagal nila mapapanatili ang kontrol sa kanilang mga sarili. Sa eksenang ito may mukhang labis na pinagsisisihan ni na Dory at Brogy ang mga ginawa nilang pang-insulto kay Elder Jarul habang nasa ilalim sila ng kontrol ng Domireverse. Sinabi ng dalawa na mas matindi pa nga raw ang kahihiyan na kanilang matatanggap sa oras na magtagumpay sila sa pagpaslang sa buhay ng village elder. At dahil nga dyan may nagdesisyon ng dalawa na hindi na raw kailangang humantong pa doon ang mga pangyayari. At habang nakokontrol pa nila ang kanilang mga sarili, ay nagumpisa ng magpaalam sa isa't isa sina Dory at Brogy na sinasabing hindi raw nila hayaang pagharian sila ng mga demonyong nagtatangkang sumakop ngayon sa Elbaf. Kaya naman dahil nga raw sa kasalukuyan nilang sitwasyon,
ay mas pipiliin nilang mamatay na lang at mapanatili ang kanilang karangalan kaysa patuloy na mabuhay sa ilalim ng kontrol ng iba. Habang sinasabi naman nga yan ng dalawang giant captains ay sabay nilang inatake ang isa't isa na nagresulta upang tuluyang maputol ang kanilang leeg at maiwalay ang kanilang ulo mula sa kanilang mga katawan. Ang kaganapan namang yan may labis na kinagulat ni na Elder Jarul at ng grupo ni na Zoro. Subalit pagkatapos nga ng malagim na pangyayari ay isang hindi inaasahang bagay naman ang naging resulta. Dahil katulad nga ng larong Reversi, kung saan hango ang Domi Reversi technique ni Im-sama, ay bigla nilang bumalik sa normal sina Dory at Brogy, pagkatapos nilang bumaliktad at pasnangin ang buhay ng isa't isa. Kagad namang nagdiwang ang lahat sa Western Village nang masaksihan nila ang napakagandang pangyayaring to. At makikita naman natin sa sumunod na panel na para bang walang nangyari kina Dory at Brogy. At tila ba tuluyang nawala ang lahat ng pinsala na kanilang tinanggap nung sila'y nasa ilalim pa ng Domi Reversi. Dahil naman nga sa hindi inaasahang pangyayaring to, ay napagtanto ng grupo na ang kailangan lang pala nilang gawin ay bigyan ng nakamamatay na pinsala ang mga Demon Giants upang mapalaya ang mga ito mula sa kapangyarihan ng Domi Reversi. Habang pinag-uusapan naman niya ng grupo ni na Zoro kasama sina Dory at Brogy, ay inisa-isa nila ang mga brutal na paraan kung paano nila atakihin ang mga Domi Reversi Giants, katulad ng paghati sa kanilang ulo at pagdukot sa kanilang puso. Subalit sa dulo naman nga ng kanilang usapan ay nasabi nila na hindi raw nila maaring gawin yun dahil mga kaibigan nila ang kanilang mga kalaban. Bago naman nila sinimulan ng pag-atake ay sinabihan muna nila ang mga residente ng Western Village na papasukin na muna sa loob ng mga bahay ang mga batang giants nang sa gayon ay hindi mapanood ng mga ito ang kanilang gagawin. At sa dulo naman ng chapter may makikita nating nakangiti sina Zoro, Dory, Brogy, Hyruden at Stansen na tila ba sabik ng makipaglaban ng walang pagpipigil at hindi na makapaghintay na ibuhos ang lahat ng kanilang lakas para tapusin ang mga Demon Giants upang mapalaya ang mga ito mula sa kapangyarihan at kontrol ni Im-sama. Grabe no? Isang napakasiksik sa aksyong chapter na naman ang hatid sa atin ni Oda sa linggong to. Kayo ba ano sa tingin nyo? Makakabawi pa kaya ang kampo ni Im-sama ngayong nagsisimula ng unti-unting makalamang sina Luffy sa takbo ng laban? Maraming salamat sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!